Araw na ng karera. Mga turista at taga-isla nagtipon sa baybayin para sa pinakahihintay na regata. Naghatagid sa excitement ng kasadya sa aton ng mga tumananaw. May 41 paraw ang kasali sa iba't ibang kategorya. Mga pinta, tawo, and pintalaya. No? So, Narito na rin ang pamilya Demetilio, mga layag na makita pamilya ng mga kampyon. Ano? Handa na ba para sa karera? Ito ang magiging pang-apat na karera ni Carl gamit ang sarili niyang paraw. Habang ang tatay niyang si Orlando hindi na mabilang kung ilang kampyonato na ang napanalunan. Ano manalo, sir? Ha? Ano manalo? Gusto mo lang manalo? Okay. Okay. Kaya may ano ka, kilala kang gumagawa. Okay. Ilan ang kasama mo rito sa paraw? 7, sir. 7 kayo? Bakit kailangan 7? Para balanse ng pwersa ng layak, sir. Okay. Ikaw ang timon? Po, sir. So, ikaw daw ang sumusunod sa yapak ng tatay mo. Po, sir. Bakit? Kasi lagi na nanalo, sir eh. Lagi na lang. Umpisa na ang pinangarap nila ng buong taon. Ang mga ninuno ng mga mandaragat na ito, humahabol at lumalaban sa mga pirata. Kaya nasa dugo nila hindi lang ang kaliksihan sa dagat, kundi ang lakas loob ng mga mandirigma. Dahil bihasa ang mga Ilonggo sa paglalaya, ang karagatan ay hindi balakid para sa kanila, kundi nag-uugnay ng sangkatutak ng pulo sa Visayas. Ang salitang paraw nga ay katibayan ng ugnayan ng iba't ibang karagatan at kultura sa mundo. Sa Malaysia, perahu ang tawag nila sa paraw at prua naman sa Java. Ang paraw ay isang uri ng sakayan na na-develop ng ating ninuno, referring to the Austronesian people. Itong nakita ko sa parawan. Ang paraw ay link natin para makita ang ating connection with the other Southeast Asian nations and also yung extension ng Austronesian migration like sa Micronesia, Polynesia, Madagascar, Africa. Nakita ko rin ang paraw ay maliban sa link natin siya or pwedeng gamitin na siya as symbol para sa yung cultural na pagkakaisa ng mga bansa. Kung ngayon sa mga karera na lang bumibida ang mga paraw, noon gamit pa ito ng mga katipunero upang ipagbuklod ang kilusan sa Luzon sa mga kasapi nila sa Visayas. Sa kasaysayan natin, nag-function din siya bilang sakayan ng mga mandirigma sa panahon ng Philippine Revolution of 1896. Kung wala ang paraw, hindi konektado ang mga balangay ng Katipunan dito sa Luzon at Visayas. Paraw ang pumapel no, para kumalat ang ideolohiya ng Katipunan, lumaganap ang kanyang mga simulain para dumami ang mga anak ng bayan para labanan ang kolonyal na kapangyarihan. Ang paraw din ang ginagamit higit sa lahat sa pagtransport ng mga sandata, no, ng pagkain at mga iba pang gamit sa pagkikipagdigma sa mga Kastila noong 19th century. Nakakalungkot isipin na iilan na lang ang marunong maglayag sa Pilipinas. Maraming ang Pilipinong hindi marunong lumangoy. Ngunit noon pa man, kadikit na ng unang sibilisasyon ang dagat. Yan ang impact ng colonialism sa atin. Kasi ang kolonyalismo ang naglayo sa atin sa ating kabihasang pandagat. Inilayo tayo kasi para sa kanila threat ang dagat. Bakit siya threat? Kasi ikinakabit nila hawi yung expertise natin sa sea, doon sa notion nila ng piracy. Ilang siglo tayong sinakop. Pero may mga lugar na katuwang pa rin ang dagat.
Kita yan sa husay ng mga Ilonggo sa paggamit ng hangin. Pero minsan, ang hangin din ang taksil. Napansin naming nauna sa pampang ang paraw ni Orlando. Hudyat kaya ito ng pagkapanalo. Ano nangyari? Oh, wow. Sobrang malakas ang hangin. Sobrang malakas ang hangin. Ngayon lang ba nangyari to? Sa wig, hindi saya ang nasa mukha ni Orlando. Anong gagawin niya? Sa kauna-unahang pagkakataon, nasira ng hangin ang kanyang paraw. Ito yung paraw ng defending champion na si Orlando Demetilio. Malakas ang kumpiyansa niya na mananalo siya ulit. Pero bandang gitna lang ng karera, biglang naputol yung kanyang, itong tinatawag na pamalong ng kanyang paraw na nakakabit dito sa tinatawag na pok, itong layag na ginagamit na pangbalanse ng paraw. Kaya gitna pala ng karera naudlot na ang inaasahan niyang 31 pagkapanalo dito sa Paraw Festival ng Iloilo. Ang anak na umaasang sumunod sa yapak ng kampyon na ama ay sa halip naudlot din sa gitna ng karera. Sa paglalayag, hindi lang puwersa ng hangin ang habol mo, kundi ang tamang timpla. At minsan sa sobrang takaw mo sa hangin, maaari kang gantihan ito. Madalas, malupit lang talaga ang kalikasan. Oh, Carl! Oh, condolence. Oo, wow, ano bang nangyari? Oo, nasira sa ilalim, no? Ang lakas ng hangin. Ano, wasak ha. Hanggang dito na lang ba to? Mababaw na eh. Buti hindi kayo nasaktan. Walang nasaktan? Yan sir, nakailag sir. Nakailag. Tingnan mo, oh. Bumagsak ito. Nabagsakan ka? Pagsakay ko, nakailag ko. Nakailag ka. I think they are overestimating the force of the wind in loading ano. Kasi ang layag kinakargahan nila ng hangin. If you want to make your paraw run faster, lakihan mo yung angle ng paraw para makahigop ng full area ng sail, mahigop ng hangin. And that too much speed broke kanina sa paraw. Kaya mabilis kanina bago na broke. Hindi masira yun kung hindi mabilis. Kasi nagtitension na lahat na parts noon dahil sa ano ng hangin. Hindi man nagwagi ang mag-ama ngayon, isa pa ring Demetilio ang naghari sa karera. Ang nanalo sa Category A si Winnie Demetilio, kapatid ni Tatay Orlando. Congratulations. Ikaw ba talagang inaasahan mo na ikaw mananalo dito kasi may kalabang ka pa na kapatid, no? Sa ano lang, sa Nadibinas lang sa swerte. Swerte. Oo, swerte lang. Oo. Pero alam mo yung nangyari sa kapatid mo. Oo. Oh, pero ikaw naman nakabawi para sa kanya. Oh. So anong taktika mo? Bakit ikaw nanalo? Anong ginawa mo para manalo dito? Anong tingin mong Swerte lang sa hangin, sir. Dahil kung walang hangin, siguro hindi kami nanalo. Anong ginawa nyo para gamitin yung hangin? Nagawa kami ng sail na bago. Oh, bago to. Oo. Matibay pa. Oo. Malaki. Tapos, dalawang sail na ginawa namin eh. Okay. Kung Masira? kung mabaskog ang hangin, Oo.
yung maliit na sail mo ginagamit. Kung mahina yung hangin, yun yung malaki. So anong pakiramdam mo ngayon na itong pamangkin mo at saka yung kapatid mo minalas pero ikaw ang nanalo? Masaya, pero masaya nga malungkot dahil yung kapatid ko wala nakuha eh. Sayang, sana dalawa ako rin. Tatlo. Halos 3 dekada hawak ni Tatay Orlando ang titulo sa Parao Regatta. Ngunit tila ngayong taon, nagbago ang ihip ng hangin. Sa paliksahang ito, laging may pagkakataong bumawi. Ngunit, hindi naman kompetisyon ang nagbibigay ng saysay sa paglalayag, kundi pagtutulungan. At ang malalim ng paggalang sa kalikasan. Kasing lalim siguro ng bago kong respeto sa mga kakayahan ng ating mga ninuno. Mula sa Iloilo, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.